kilala ang Quiapo para sa mga Katoliko dahil sa simbahan ito. Bahagi na ng kasaysayan ng Quiapo Church dahil taon-taon ginaganap ang pamosong Black Nazarene. Kaya't ang makasaysayan na Quiapo Church naging oportunidad sa mga mapagsamantala na maisagawa ang kanilang modus. Isa na rito ang modus na sapilitan at puwersahan ang bentahan ng Rosario at Prayer Booklet na naging instrumento ng mga kolokoy at kolokay sa paligid ng Quiapo Church. Taong 2004, hulog sa bitag ang grupong nasa likod ng sapilitang nagbebenta ng prayer booklet sa Quiapo Church. Ito'y dahil sa mga reklamong natanggap ng bitag noon sa aming text hotline. Ngayong 2008, balik na naman ng mga reklamo sa bitag sa text hotline. Sina Millie, Jen, AG at Enza, mga deboto ng simbahan ng Quiapo. Ayon sa kanila, nangyayari daw ang bentahan habang nagaganap ang misa sa loob ng simbahan. Ang estilo nila, lalapit sa'yo, bibigyan ka ng pena. Pag naglabas ka ng pera, merong lalapit sa'yo na ilalagay yung rosary sa kamay mo, hihingan ka rin ng pera. Simula sa isa, tas marami sila hanggang sa yun, parang wala ka ng choice. Ang tendency, maglalabas ka ng pera para makaalis ka. Ano pa nga nun galit pa nga. Sabi ko, hindi naman ako bumibili nito eh. Sabi ko, kuya, maliit na halaga lang yan. Sabi ko, ganun sa amin. Ayun, pagbigay ko nung 100, wala. Nakatitig pa sa amin, tas galit pa. Ngayon nga po, puro mga babae, nag-aarapala na po. Nilalagay nila sa kamay mo yung rosary, tapos yung booklet na may dasal. Sabihin nila sa'yo, donation lang daw. Pero pag nagbigay ko kunyari, 5 piso, sabihin nila kulang pa. Masakal pa po ako sa hold up sa kainitan pa ng araw. Sa tabi pa po ng simbahan. Dapat mamatyagan sila. Dami nilang nabibiktima kasi marami pang susunod. Agad pinasilip ng bitag ang aktibidades ng nasabing grupo upang kumpirmahin ang nasabing sumbong. Maya-maya lang nagumpisa na ang modus ng kanilang pagbebenta. Sunod na tinarget ang aming neneng na bitag undercover. Ikalawang araw ng surveillance ng bitag. Pakinggang maigi ang tenderong ito. Kinokonsensya pa ang aming tatay na undercover na kanyang binebentahan. Sakto na lang. Una namin kasi yun eh. Diba? Wala ko masabi. Kung sinaturo na namin sa Pagmasdan, ang isa namang to, hindi pa nahahawakan ng aming undercover ang kanyang sukli. Mula sa nagbebenta ng prayer booklet, kinuha agad ang sukling 20 pesos kapalit naman ng isang pirasong rosaryo. Hindi ko naman bumibili Ang hinablot na 20 pesos na sana'y sukli ng bitag undercover, ipinagpagpa sa kanyang mga paninda. Pampaswerte daw ito. Sa ikatlong araw ng aming surveillance, kakaiba naman ang aming nadokumento. Sa pagkakataong ito, isang biktima ang pumalag at lumaban sa mga tendero at tenderang namilit na bentahan siya. Sa libre,
kang madasalin. Yung mga nagbebenta, wala din silang pinipili, basta't maamo ang mukha, maayos yung damit, or yung approachable, talagang a-approach nila kasi ang mentality nila, kumita sila. Basta't pwedeng bentahan, they will approach you whether you like it or not kasi yun ang kanilang hanap buhay. Madaling lapitan ng mga bata kasi may paggalang dun sa mga nakakatanda sa kanila o dun sa mga nakakailangan. They take advantage. Oo, so that's the downside, no? Iwas na lang. Batay sa profiling ni Dean Ariel Manluso, isang criminologist, may elemento at estilo ng panloloko ang ginagamit ng mga nasa likod ng modus nito. Simple modus operandi. Actually, it is more focused on the culture. We call that in psychology culture shock, meaning they look on prospects who are not very much familiar with the place and with the people around. They are selective. There's the element of surprise. So approaching the person, oh, this guy is relatively new in Quiapo. So their target is basically churches because their goods are religious goods like rosary, novena, and most of the time they look forward for those what we call period wherein that's the high time for people from different places to come. Normally in Quiapo we have Friday, so they select the day wherein people really come because these are devotees. Once they get out from the church, basically their moral is very high. There's that sense of generosity and other things because of the preachers. So more or less, that is the modus. No? There are other instances wherein they even demand a higher price para ma-attract yung tao. Free yung una or lower price. Ang mga paborito daw biktimahin ang nasa likod ng modus tulad nito. One is the overall appearance of the person. Merong mga tao sa mukha pa lang, alam mo na, ito ang mga mo to. Madali itong manipulahin. Sa pananalita pa lang nung prospect na biktima, doon na nasa-size up doon na na-figurize kung pwede itong biktima o hindi. Kasi kung medyo matigas ang salita mo sa simula pa lang, natural, madadalawang isip sila. Those people who are definitely all by themselves. Because if they have companion, it is very easy to say, ayoko. That the companion might support. Karaniwang babae. Narito ang mga tips upang huwag mabiktima ng ganitong uring modus. Dapat siguro huwag mong mapapalata na bago ka sa lugar. At mas maganda rin siguro kung lagi mo isasara yung kamay mo. Dahil merong ibang style naman nila is bilang iaabot sa inyong rosaryo o novena. If you're really a devotee of certain patron saint, you bring your own so that you can easily deny. Meron na ako So hindi ko na kailangan yan.